Pag tinignan mo sa eBay, oo nga, may nakita. Tama yun, no? Yung mga bago labas na CB, at tataas na rin yung atis eh. Yung mga yung pinaka-poster, nandun na sa ilalim. Di ba yung mga bago na ito, yung mga Ranger na CB, at tataas na rin yung atis eh, mga 300 watts na eh. Oo. Yun, ang mahal naman. Ang mahal ng mga presyo nun. Parang nasa $400. Oo. Ano na yun parang bumili sa States ng mga second na HF yung mga nasa mid price na HF na second hand. Roger, ang classification niya, 10-meter radio, di ba? Kasi hindi pa kasi sa FCC, hindi pa may FCC, labas kung hindi pa 11 meter, tapos high wattage. Roger, yun, kung naririnig mo si Tanggol, yung nakakausap natin dito, yun, yung niya, may heat sink sa ilalim. Tsaka, yata yun, 150 watts. Ranger? RCI. RCI, oo. Yun ang kung na rin marami pa yung mga bago lumalabas ng mga basic na CP, Tapos nakita ko yung mga power supply na ginagamit, yung mga ganito na natin, switching power supply na nasa loob. Roger. Kasi paliki masyado yung transformer, di ba? Saan mo pa lalagay yun? Pinaliliit mo nga para maganda yung maganda yung forma ng radyo. Tsaka, siyempre, yung cost, yung halaga ng transformer, di ba? Iba yung switching eh. Tsaka, bibigat na gusto. Bigay mo kung di transformer pa yun. Tapos, ang wattage ng base ring na mga 300 watts. O 200 watts, ang laki power supply nun. Kung di transformer pa yun. Roger, malaki na malaki improvement ng yung mga switching. Tsaka tahimik na rin yung mga switching power supply. Kaya, tsaka ang kagandahan pa doon, hindi masyadong mainit kumpara doon sa pagdi-transformer kasi siyempre may regulator yan, may mga fast transistor. Lakas mag-init nun, lalo kung high wattage na yung yung kinukuhang supply. Saka yung yata, yung konsumo nung input power nun, di ba? Okay, gumamit ka, hindi, pareho. Roger, anong tawag dito? Pagka, yung Timawi, yung President Madison niya, hindi naman mapatila. Okay na yun. Okay na, namin yun eh. Kailangan doon i-recap na lahat. Lahat na palitan mo na ng capacitor. Tapos i-align lang ng konti yun. Ayos yun eh. Tinabilang niya dahil nalalakihan siya eh. Siyempre, basic eh. Ayos lang naman yun. Di tayo mga ganito, di ba? Board niyan. Tapos nilagyan lang yung power supply. Tapos pinalaki lang yung kaha. Ganun lang naman yun eh. Parehas lang naman ang output yun, di ba? Roger, pati mga final, pareho. Ang pareho ng board doon, kamukha nito itong gamit ko, itong President Grant. Pareho. Pero merong Madison na malaki, iba yung PLL, yung 858. Meron. Yung mas luma yun, yung mga 858. Meron din akong ganun eh, President Grant na 858.
maganda kasi tingnan din ng mga ganong base rig eh. Maganda sa ibabaw ng lamesa, lalo kung matino. Sariwa pa yung kanya eh. Minsan nga, pupuntahan ko, titingnan ko eh. Sabi niya, tinabi ko muna. Hindi niya na pinapainit. Kaya lang 110 yung nun, 110 yung power supply, yung transformer. Pero pwede mo naman i-directa sa meron siyang option na direkta sa 12 volts. Hindi. Yung sa transformer, may tapping ng 20 volts yun. As mali kung US market yun. Tapos, ano ba yun? Yung mga yun, US made pa ba yun o Philippine made na o ano? Dito na Asian made na. Yan lang hindi ko sure kung saan gawa. Hindi ko alam kung saan gawa yun. Baka mga na rin yun. Baka mga Taiwan o kaya Taiwan o kaya China o Philippines. Baka ganon. Kasi medyo modelo na yung kanya eh. Yung mga unang mga bison, Japan pa. Kaya yung isang President Grant ko, made in Japan pa eh. Talaga? Sa Japan ba brand na talaga made in Japan na CB? As in talagang sa Japan nag-start yun. Anong brand? Hindi ako familiar eh kung anong radyo nila. Kasi parang nabasa ko noon na may nabasa ako. Konti lang ang channels nila doon na inaalaw sila noong araw. Parang wala pang 10 channels eh, yung CD nila. Ewan ko lang kung ano yung talaga original nila na Hindi ako sure eh. Hindi ko na matandaan. Copy. Pero dito yung CB na AM lang. Maliit lang siya, parang silaki lang ng mga 2 meter na radyo. Yung basic lang eh. Alam mo yun, pamilya ako dito yung Cobra 21, yung 23 channel lang siya. Yung pag 23 channel, classic na yan. Yan yung mga una. Ito, meron ako dito. Ayun, gumagana pa. Ang tagal na nito sa akin, binigay lang dito sa akin, mga siguro 2010 yata. Hindi ko ginamit, wala nun. Tinamba ko yan sa tambahan ko. Itong lately lang, naalala ko parang mayroon pa ako CB doon na. Kasi yun, ito, yung nalungkat ko. Ayun, napagana ko pa ulit. Gumagana siya ngayon, kaya lang si Ayun Metro. Di open yung coil ng Metro eh. Hindi ko mapalo eh. Yun lang ang problema niya. But lahat, lahat. Tawag dito. Sinubuhan nga namin ni Lucio eh. Sa Alpha, kaya kasi Alpha Micro siya talaga. Pero may pa rin siya yung readout ng channel. Alam mo yung mismo lipatan niya, may number yun. Tapos may ito sa likod nun, may ilaw. Kumbaga, pag-lipat mo ng channel, kung saan natapat yung i-number na yun, kung ano yung naiilawan yun yung channel niya. Roger, sa NAP, yan. Ganyan nga yung mga 23 channels. Tsaka crystallize yan. Hindi pa yung naka-PLL. Crystallize pa. Basic lang ito eh. Maganda rin niya i-restore. Tapos, yun, pang-display. Mga retro, mga classic. May microphone pa ako kasama. Bali, ginagamit ko yung binigay sa akin dito na yung PC78. May kasama kasi microphone na 4 pins. Yun, kaya na-testing ko siya na gumagana pa pala. Ayos yun, sukat siya. Yung mga GE, nung araw, yung mga model ng GE, karamihan, din yung niya, yung pin niya, DIN ba? Yung parang 5 pin siya na parang madaling mabunot eh. Pagka lumuwag, wala siyang screw.
Ayun, ano nga siya eh. Ang ganda rin ano eh. Sinubuhan namin ni Lucy. Ang ganda rin ang audio. Ang ganda rin mag-isip. Jero, maganda yan. Lalo na ano, mahusay ang ano ng... Maganda ano ng Cobra eh. Ang pangit yung mga ano, yung mga bandang huli na mga bago na kasi yung Dimetro pa, no? Yung pagka yung tipid na, yung ilaw na lang yung mga meter. Yun, usually tipid din ang mga pyesa no, sa loob eh. Kasi na ano eh, Dynascan. Oo, yun naman ang manufacturer ng ano, Dynascan ng Cobra. Pero ano na yan, China na siguro ay hindi, nung una pa, Japan yan, pagka 23 channels. Di ba, 23 channels siya, tapos gano'n na Dynascan. Pero ano, Japan, made in Japan ano. Hindi ko, wala ko, sandali, hindi ko napapansin. Pero baka kundi Japan, Taiwan yan. Kasi itong ano, Taiwan eh, yung Cobra 148 ko, Taiwan eh. Made in Taiwan pa eh. Itong gamit ko, Taiwan to eh. Saka yung ano, yun nga lang, yung isa kong President Grant na malaki. Mas malaki siya, yun ang Japan, mas luma. Ano pala siya, Taiwan, made in Taiwan, nakita ko naka-open doon sa, ano eh, sa case sa likod, sa malapit sa kapito na antena. Tapos ano yan, FCC yan, may FCC, no? Ano yan? Merong ano ng FCC, yung ano tawag doon, meron tag. Meron siyang badge na FCC. Ayos yan. Meter, marami namang meter eh. Maraming nabibili niyang metro. Kasi laki lang ng metro nung Grand mo, di ba? Sila ka lang ito itong gamit, itong metro na ang Grand. Ganito lang yung kalaki halos eh. O kaya lang iba yung sa loob. Napapalit-palitan naman yan yung pinaka tawag doon. Basta yung parang yung scale doon sa loob na ililipat yan eh. Ano lang siya eh. Signal lang at TX kasi wala lang siya SWR at rating eh. Mga simple lang yan. TX lang. Walang modulation yung 100%. Wala. Pinasanggali. Hindi ko masyado makita. Kung may silver kasi yung pinaka yung baka anong metro. Parang metro na anong gusto natin nung Saudi. Ayo. Yun yan, napapalitan yun eh. Yung pinakalikod doon, yung kung ano yung mababasa mo na na-opera yan. Yun nga lang, pagka ganyan matatanda na mga plastic na minsan malutong, ingat-ingat ka lang dyan. Malutong na yung plastic. Makinis ko eh. Wala dito yung pintura niya. Wala pa natuklot-tuklot eh. Walang kalawang. Ayos pa eh. Dalat ka dito. Kaya wala sila testing na gumagala na nagkakaroon ng profil na mic na pang Cobra. Ayun, sinaksak ko dito. Ayos eh. Kung ano ko pala ito. Kasi kasi ng output. Parang nasa 7 watts pa yata eh. Ayos ano yan, ganyan yung mga ginagamit ng mga nasa bangka, yung mga gano'n. Kaya lang, nabibili na nila dahil siguro wala nang makita mga, madalang na yung mga luma. Bibili sila ng unit din, yung Pro X, 510 ba yun, yung nabibili sa Raon, XL. Yung mga shipping Shopee, meron nun. Jero, yung itim yung mukha niya, all black. Tapos ang meter niya, ilaw na lang. LED na lang. Yun nga. Parang na tayo, China made na. Ngayon, China na yun, mga
Yung ano, yung Cobra 148 na pinakahuli, yung pinakahuling edition nila, made in China na yun. Nasa harap ang ano nun, ang microphone plug nun, nasa harapan. Nakakita ko na yan. Yung nasa harapan na yung mic. Yung tawag dito. Ano na ko na yan? China made na yan. Roger, made in China. Gusto ko rin magkaroon nun pagka may natsempuhan ako para merong may collection na. Meron na akong made in Taiwan, meron akong Japan, Taiwan, merong Philippines, may Philippines ako, magkakaroon ako ng Malaysia. Yung sinasabi sa unit ng PC-78, made in Philippines din eh. Kasi unit din, nagkaroon din dito niyan yung gawaan. Yung mga wireless telephone nung araw, unit din, may nabibili sa mga mall. Matibay din siya eh. Sayang lang eh, umalis na dito yung unit din eh. Dati tsaka lang siya alam ko hindi lang meron din siya mga UHF na dati channelize yung mga ginagamit pang commercial pati mga VHF. Pero mga kadalasan channelize yung ginagamit pang commercial. Roger, dito lang dito ginagawa, dito ina-assemble siguro. Tapos binabalik ko lang sa wala namang market dito, wala silang dealer dito niyan eh. Kaya export yung dinadala sa US, sa ibang part na Asia, sa Europe siguro, mayroon. Roger, hindi ko lang matandaan yung familiar ko ba sa FRS, yung maliliit na parang FRS radio, yung parang naka-rubber duck lang. Meron din ako Cobra, kaya lang ang baterya niya, 4 na AAA batteries. Alam ko yun, yung mga FRS, meron din mga Motorola nun eh. Yung ibang brand din yan, yung FRS. Yung nabibili sa Shopee na yung mga millimeter ng bumping, yung BF888S, yun, mga FRS yun eh. Yung parang 3,1,000 ba yun? Pero parang may mas nandun sa FRS, di ba? Yung mga GMRS, saka yung may internet radio, yung POC ba yun? Ayun na yung POC radio na. Kasi, na yun, SIM card yun, di SIM card yun, kung baga nakasakay sa network yun. Pero, yung FRS ko dito na Cobra, yata, parang nasa 16 channel siya. 16. Wala, hindi, malakabalak sa baterya. Sana kung naging rechargeable eh. Kasi luma na yun, matagal na eh. Ako dati na gagamit din yung mga FRS na uso dun dati yun eh. Lalo, family kayo. Nasa isang mall kayo. Mag-iwalay kayo ng destination. Meron dito sa na to. Nasa isa, nasa department store, isa nasa supermarket. Kaya, yun ang usually gamit yan eh, mga FRS. Kaya, FRS, Family Radio Service. Roger, hindi ko pa na-try sa loob ng mall yun eh. Kasi binili ko yung ginagamit sa pagka yung nag-off-road kami, off-roading, pagka nagko-convoy. Yeah, pwede yan. Kung short, lang naman kayo, yung pagitan niya, kung di naman kalayuan. Roger, wala pa kasi yung cellphone nun eh. Saka libre na siya, di ba? Maganda rin eh, tahimik din, parang naka-squirt siya eh, lagi naka-squirt.
Ano ba sa modulation? AM? AM ba? O FM? Hindi ako sure, baka SM yan eh. Dahil, ano eh, UHF yata gamit na ng frequency. Okay, okay, ito na. Malinaw din, meron din siyang pwede mong ano yung Roger beat niya, may beeper din. May tangkol siya, yung kung gusto mo pang tawag, pipindutin mo, magkaano siya ng beeper. Ayun, tawag dito. Anyway, pagkano maglagay din namin ito, layo ko ba? O kahit sa, 2 meters? Kahit masaya sa 2 meter, marami din matatambayan sa 2 meter na matitino din yung mga nakakausap. Pero, o pagkakuhan, ano ko din yun, naglalagay din ako. Nag-iisip lang ako kung anong nagtatanong ako dyan kay Maui. Malapit ka lang naman natin kay Maui na. Kumbaga yung medyo malapit siya sa'yo na. Pero, Ang tawag dito sa may yung sinabi niya. Location ko, doon sa may, malapit sa boundary niya ito ang ba ng Malabon? yung Arcom ba to? Ayun, Arcom ba to? Yun ang sinabi yung location niya. Kaya ikaw, di ba, parte ka ba? Saan naman parte niya? Malapit ka di ba sa Malabon? Kalawakan Malabon? Pero, man rito yung kung naririnig mo yung Malabon Zoo. Di tama nga, magkalapit lang rin kayo. Kaya pala nagkaka-coffee ang ilan. Roger, kaya nga sabi ko minsan pagka titingnan ko yung Madison niya eh. Ayun, mga girls from niya. Ano mo na dito? At hindi ka na ito ilalo ng iconic ko. Meron daw tumutulo din sa aircon niya sa kwarto. Tingnan ko muna. Okay, sige. Dito rin at baka automatic na. Sige, good evening at naku, mag-12 na rin pala, no? Sige, susunod na lang, 73. Bukas ulit. At linggo naman bukas. Pa rin mga tropa. Okay, sige. Okay, good morning sa inyong dalawa. Good morning din sa inyong dalawa. Lucio! Sige, Gold Romeo, good morning para mamaya. At kanina pa ako naka-monitor. May nag-testing lang ako sa ibang band. Yung isang bota. Ege. At good morning sa inyo ni Daimus. At ako'y dito lang, 10-6. Good morning para mamaya. Nagkaganya ang audio mo, parang naipin. Low power ako eh. Di mag-a-adjust ka ng clarifier niya pag ganyan. Pero yung beeper mo, lakas. Malakas talaga yung beeper niya. Ano yan eh. Tumutukod yun eh. Yan, ano ba ito? Ito, adjustan mo ako. Tingnan mo kung magbabago. Audio check. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ano ba output ko ngayon? Ano lang? 50 to 60 whiskey lang. Go ahead. 50 to 60 lang yan. Pero ang lakas Halos mag 9 plus 30 ka na eh. Bali ang input ko do sa Botamax ano lang 2, bali 1 ano lang 1.5 watts lang pala. Go ahead. Nagkano ka 3 to 9 plus 30 pag nagsasalita. Ayos. Sige. Yun. At dito lang. At nagte-testing ako sa ibang band. Tinetesting ko isang Botamax din.
Nasa 10 meter ako, titignan ko yung ano niya, performance niya ron. Roger, kanina nga narinig kita sa Indonesia. Radyo, natsambahan ko lang yun, nadinig ko. Nadinig din naman niya ako, go ahead. Roger, sige, good luck na lang dyan sa pagkakalikod ng ng Botamak. At pag i-share mo sa amin yung diagram ng paglalagay ng matcher. Ay, buti pinaalala mo. Hindi, share ko sa inyo yung link na na pinanood ko at pinakinggan ko kung paano niya ginawa. Para magkaroon kayo ng idea. Roger at Oscar Kilo na pareho na-assemble ko na at tinitesting lang sa ibang band. Roger, saan ba nakita yung tutorial na yun? Sa YouTube? YouTube yung YouTube. Ang dami kong pinanood pero isa siya sa mga medyo legit ang dating. Legit ang napakasimple tsaka talagang working kasi ito nung ginawa ko talagang working good. Lumakas na. Pero ngayon medyo yung audio mo parang bitin. Hindi ka mukha kanina. Hindi kasi mataas naman ang output nun. Malalaman mo rin na pag ang ginamit ko naman yung 666 ay 4/6 ng Anytone. Bali to pagka ganito siguro dapat mag-adjust ka. Although 99% naman na efficiency niya, go ahead. Roger, okay. Sige, dito lang din muna. Roger, sige, nakantabay lang.